Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello, hello, hello mga ka-AAP! At kumusta po muli ang bawat isa sa atin? I pray and I believe and I hope na naging masaya po ang pag-celebrate po natin ng ating mga kanya-kanyang kapasukuhan itong mga nagdaang mga araw. Especially po yung pagsalubog po natin ng tinatawag na Christmas, Panginoon, sa nung nakaraang December 25. So ngayon po ay tayo po ay tumatahak na sa paghihiwalay ng taong 2024 at papasok na naman po tayo sa panibagong taon na o journey ng ating mga buhay. Kaya napakahalagang may handa ulit natin ang ating mga sarili dahil may isa pa po tayong napakahalaga at napaka-exciting na season na ating pong kinakaharap sa mga sandaling to, yung pong pagsalubong natin ng bagong taon. Kaya bago po tayo magpatuloy, pwede po ba tayong manalangin ulit? Yes, Father God, salamat po ng marami at kami po ay sinamahan niyo po sa pag-celebrate ng Kapaskuhan ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po ng marami at hayaan niyo po, Diyos, na ito pong aming kakaharapin, panibagong season ng buhay namin, Panginoon, yung paghihiwalay po ng 2024 at pagpasok po ng bagong taon, 2025, may handa po ang bawat sa amin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kung aking pong bibigyan ng personal na title po ng aking babahagi sa inyo ngayon, ay po, ganito po, thank you 2024 and welcome 2025. O di ba? Exciting. Tama po ba mga ka-AAP? Pero ibig pahiwatig po ng aking ibabahagi ngayon ay kung papaano po natin iiwan ang nakaraan at haharapin ang panibagong yugto ng buhay natin. So, ngayon nga po ay mga ilang araw na lang, iiwan na po natin, tanggapin na po natin ang katotohanan na patapos na po ang taong 2024, yung chapter ng buhay natin. Ngayong 2024 ay malapit na rin pong magtapos at tayo po ay tatawid na sa panibagong yugto ng ating buhay, year 2025. Kaya forgetting the past and moving forward, ayan po ang nais na iparating ng Panginoon sa bawat sa atin. So bagam sinabi ko kanina, thank you 2024 and welcome 2025. Pero ang isa pong nais iparating sa atin ng salita ng Panginoon na matutunghayan po natin sa kanyang mga salita sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ang sabi niya rito, brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, take note, but one thing I do, sabi ng salita ng Panginoon, through Apostle Paul, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So sa Tagalog, sabi niya, mga kapatid, hindi ko itinuturing na nakamtan ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. At inaabot ang mga bagay na nasa hinaharap. Ito po yung nakaraan, ito pong patapos na pong 2024 at ano po yung ipinapa-focus ngayon ng salita ng Panginoon sa atin, yung pong hinaharap, yung ating pong kakaharapin, year 2025. Nagpupunyagi akong patuloy na tumatakbo patungo sa layunin upang makamtan ang gantimpala na mataas sa
pagtawag ng Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. So, ano po ang nais iparating sa atin ng Panginoon mula sa kanyang mga salita? Of course, nagpapasalamat po tayo sa nakaraang 2024 dahil napakarami pong mga karanasan o memories na maaari natin na-encounter ngayong 2024. Tama po ba? Merong ups and down natin naranasan, may mga pain and suffering, may mga bads and goods na naranasan natin sa 2024, pero ang katotohanan, sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi na po tayo pwedeng mag-dwell doon. Dahil may paparating na panibagong sikat ng araw sa ating mga buhay ngayong pagpasok ng 2025. O, di ba? Napakagandang paalala sa atin ng Panginoon. So, oo, maaring marami tayong pinagsisisihan nitong 2024 dahil hindi natin na-reach yung goal natin, yung mga desires natin, pero hindi na daw po mahalaga iyon. Sabi ng salita ng Panginoon. Dahil past is past, hayaan po natin na magpatuloy ang buhay natin. Moving forward yung buhay natin. So hindi po tayo makakapag-move forward kung patuloy tayong magdudwell doon sa mga failures natin, yung mga regrets natin, itong mga nakaraang taong 2024. So gawin na lamang po natin yung mga regrets natin, yung mga failures natin, yung mga hindi po nangyayari na mga inaasam-asam natin ngayong 2024, pagtapak natin ng 2025, gamitin daw natin yan, springboard, para lalong makamag-move forward sa pagsalubong ngayong 2025. O, di ba napakasaya mga ka-AAP at inuunahan na ulit tayo ng Panginoon na hindi tayo dapat ma-stuck up ngayong 2024 sa pagharap sa panibagong chapter o journey ng buhay natin, sa pagharap natin ngayon sa bagong taon ng ating mga buhay. So, sa mga pagkakataong to, sasamantalain ko ulit na pangunahan ko kayo sa maikling panalangin para magpasalamat ulit sa nakaraang 2024 at sa ihanda ang ating mga sarili sa tulong at gabay ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, kasamang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para salubungin po natin na punong-puno ng buhay, pag-asa at pagtatagumpay ang taong 2025. Tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Ama, dahil pinatunayan mo ngayong taong 2024 na naging tapat ka, hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Yes! Maraming mga ups and down, maraming pain and sufferings po kaming naranasan ngayong 2024. Maaring may mga failures po kami. Pero sinasabi mo sa iyong salita ngayon, Panginoon, hindi na po yun mahalaga. Ang mahalagang tignan po namin, O Diyos, ay yung pong mas magandang gagawin mo sa aming panibagong taon na kakaharapin. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, pagpalain niyo po ang buong sambayanan ng bawat isa na naghahangad ng pagtatagumpay at pagsagana, pag-angat ulit sa pagsalubong ng panibagong taon o journey o chapter ng kanilang buhay, especially po ngayong pagpasok ng bagong taon. Salamat po ng marami, Ama, at lahat na nangyari sa buong taong 2024, ikaw na po ang aming pinapupurihan, pinapasalamatan, at sa'yo na rin po namin ipinagkakatiwala ang 2025 ng buhay ng bawat isa at sambayanan ng bawat isa. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po mga ka-AAP at salamat po ng marami at maligaya at pinagpalang bagong taon ulit sa bawat isa sa atin. God bless and bye-bye!